Yun. Share screen. Alam na rin natin kaunti yan. Got it. Hihintigan kanina pa. Good evening, Kaopring. Ayun, tamang-tama. Nakahabol. Nakahabol, katatapos lang galing kitchen. Talaga. O yan ha. Nasa Nagkuhan kami. Nakakalahati na sana kami. Namatay ang laptop ko. Baka mamatay ulit ito. So, pasadahan ko na nito. I-forward ko na lang ito. Brother Pring, bahala ka na magkuhan. Ayan, sige po. vocabularies natin. No? Nandun na tayo sa ito, conjugation na. So, tatandaan natin yung mga conjugations. Nagsimula tayo, present active indicative, tapos napunta tayo ng middle and passive. Middle yan. Wala yung passive. Hindi ko na pala naisama. So, ngayon, iiwanan na natin yung present. Nasa imperfect na tayo. Imperfect active indicative. Kita nyo? Yung una, present active. Ito ngayon, imperfect active. At sinasabi ko nga na mayroong augment, epsilon. Lagi yan, mayroong epsilon na nauuna doon sa root word na lu. Plus ending ngayon, on sa, omen iti on. So, ang memorize nyo na on sa, omen iti on. Yun ang idagdag natin sa root word plus the augment. Ngayon, sa next na lesson, imperfect passive, indicative obluo naman. Iba naman ang ending niya, no? Kung yung imperfect active ay on sa, omen iti on, ito naman ay omen o ito, omita isti onto. Plus the augment. Augment, So, ilu omen, ilu o, ilu ito, ilu omita, ilu este, ilu onto. At yung imperfect passive, dahil passive ito, passive, the subject is the receiver of the action. Kaya ang ilu omen, I was being loosed. Yung I, siya yung tumatanggap ng aksyon. Di ba? Tapos iluo, thou was being loosed, or you, singular, wrong ba yun? You were being loosed. Kaya gumamit siya ng Old English kasi pwede mong gamitin yung was, no? Thou was being loosed. Sa modern English, you were na yan. You were being loosed. Yung you were being loosed, parang singular at saka plural, magkatulad yun. Ilu ito, he was being loosed. So, the subject becomes the receiver of the action. Yun ang perfect passive, imperfect passive. Yung middle naman, ito, imperfect middle indicative. Tulad ng sa present kanina, yung subject is doing the action for himself. Kaya ito, no? The same ending, omen o ito, omita isti onto. Mayroon pa rin siyang augment. But the translation is, I was losing for myself. And I was losing for myself. Thou was losing for thyself. He was losing for himself. We were losing for ourselves. Ye, plural, were losing for yourselves. They were losing for themselves. Ayan na, no? Mayroong mga informations dito about the uses of Kai and Ode.
Pero nandun yun sa ating vocabulary kanina. Sinali ko lang for future references. Pero hindi natin gaanong concern. Pagkagamit ng OD, ganoon din yung kai, kai, at saka odik, od. Nasa vocabulary naman yan. Tapos exercises sana. I-escape natin para maka-advance tayo. Pwede siguro balikan natin kapag meron na kayong vocabulary, masubukan yung i-translate. Kasi nangyari kapag ako nag-translate, ako lang ang natututo dito. Pero pag iwanan ko sa inyo, tapos pag-aralan nyo ngayon, ita-translate natin next time, di sama-sama tayo. English, Greek to English, English to Greek. Ayan. So, move on tayo sa lesson 12. 13. Parang bumalik ako sa aking vocabulary. 11, 12. Ay, binalik ko ang vocabulary niya. Dapat 13. Yeah, lesson 13. Binalik ko yung vocabulary. Napansin nyo, no? Future na ito. So, tapos tayo ng present. Tapos natapos tayo ng imperfect. Ito ngayon ay future na. Future na. At tulad ng present, mayroon din siyang active voice. Future active indicative. At mayroon ding future middle indicative. I-check ko pa. Bakit parang wala siyang future passive? Active, middle. Parang wala siyang passive. Hindi ko na-check kanina kung meron siyang passive. So, anong kaibahan nito? Future active and middle indicative. Yung conjugation muna bago tayo babalik dun sa vocabulary. Napansin nyo sa vocabulary, sa conjugation, yung ending niya parang present, active indicative. OSA, UMIN-ITOC. Kita nyo? OSA, UMIN-ITOC. Mayroon lamang na idagdag. Ano yung naidagdag? Mayroong sigma. Kaya, loso, loses, lose, losumen, losite, lososi. Madali lang, memorize, di ba? Para OSA, UMIN-ITOC, dagdagan mo na ng sigma. So, ses, si, sumin, siti, susi. Active, indicative, middle. Ganun lang. First, oris, active. Losity. 13. Wala yung kuna. Ba't di kaya sinali? Wala siyang future passive. Future middle. Hanggang middle lang. Bakit kaya? Okay. So, ayan, no? Future active indicative.
Yun namang future middle, ito yon. I shall lose for myself. So yung ending ng middle, idagdag mo na naman. Umay, iitay, umita, isti, untay. Lagyan mo lang ng sigma. Sumay, sisitay, sumita, sisti, suntay. Oh. Future na yon. Future na. So, lusumay, I shall lose for myself. Lusay, thou wilt lose for thyself. Or you, singular, will lose for yourself. Then lusitay, he will lose for himself. Lusumita, we shall lose for ourselves. Lusiste, you, plural, will lose for yourselves. And then lusuntay, they will lose for themselves. At may pagbabago lamang sa ibang mga words. Kasi nga, mayroong sigma na idinadagdag. So, binabago niya yung mga letters dito sa lesson dito, 156. Future active and middle stems ending in consonant. Kapag consonant, if the stem, yung root word, tawag natin the stem, ending is in consonant, nagiging nagbabago. Halimbawa, number 1, no? Consonant, pag ang word ay nagtatapos ng consonant P, beta, and phi. At ito yung mga tawag na labial mutes because they are pronounced by means of the lips formed with the following the double consonant psi. Ang nangyayari kapag consonant, dagdagan mo ng sigma, ito yon, no? Nagiging psi. Nagiging psi. Yung ending niya, P, tapos dagdagan mo ng S, PS, ang result niya, psi, letter psi. Kaya yung pimpo, pag ginawa mo siya na future, yung P plus S, nagiging pempso. Yan mangyayari, no? Pempso. Yung P doon, no? Parang Pepsi. Ito yung letter na ginamit sa word na psalo. Yan yan, no? But the word psalo is a verb actually. So dito, ang future ng pempo, kapag dinagdagan mo ng S, ng sigma, yung P, magiging pempso. Another word, grapho, I write. Grapho, I write. No? Oh. Yung phi, dagdagan mo ng sigma, magiging grapso. Grapso. Oh, number 2, yung kappa, gamma, psi, tawag doon ay palatal mutes. Pag dinagdagan mo siya ng S, sigma, hindi S, pag dinagdagan mo ng sigma, nagiging KS, you know, Xi. Example ay ago, magiging KS ang sound, akso. At ang word na arco, magiging archo. Pinapakita lang sa atin, no? Kapag yung root word, yung stem ay nagtatapos ng consonant and you add sigma because that is the rule for the future indicative active, no? So, yan ang magiging result. Plus number 3, yung tau, delta, and theta, which are called lingual mutes. So, ang nangyayari, they are formed by means of the drop out before the sigma. Nawawala yung tau, delta, and theta, inaalis like the word petho. Petho, no?
Ang rule, drop the theta and substitute it with sigma. Kaya peso. Ganoon lang. No? And then some more complications. Pero ito yun, kaya chinek ko rito, number 158. In general, the future of a Greek verb cannot certainly be formed by any rules. It must be looked up in the lexicon for every individual verb. So numerous are the irregularities. Hirap, no? Walang maisabing rule talaga. Daming irregularities. Kaya advice ng author, check mo na lang daw sa lexicon. So, yan ang future. Mabilis tayo ngayon, ano? From present to imperfect to future. So, may progress na tayo. Hindi na lang, ang tagal natin sa present eh. Tagal natin sa present. Basta tanda natin, pag imperfect, meron kayong augment plus the ending. Ayan sila. Ayan. Augment plus ending. On SA, umin iti on. Umin iti on. Pag imperfect passive, umin o ito, umita isti on to, plus the augment. Dapat nakasulat kayo. Nakudigo kayo niyan. Imperfect middle. Ganun din, no? Middle or passive, parehas ang ending. Umin o ito, umita isti on to, plus augment epsilon. Saka tayo pupunta sa future. Ayan, future active and middle indicative. So, dito sa vocabulary, check natin ang vocabularies natin. Mayroon ng mga ginamit na future verbs. Anablipo. Anablipo. Hindi pa future yan. Pag ginawa mong future, magiging anablipso. Bakit anablipso? Kasi ang rule, yung P, dagdagan mo ng sigma, becomes psi. Pepsi. Psi. Kaya anablepso. That's the future of anablipo. But the meaning is for anablepo, no? Hindi anablepso. Kaya anablepo means I look up, I receive my sight. Anablepo. Blepo I see, di ba? Pero ana is up. Kaya I see up or I look up. I receive my sight. Next, besumay. Yung ending, umay, iitay, umita, isti, untay. Middle and passive sana yan, but it is a deponent verb. Kaya although the ending is middle or passive, the meaning is active. So, besumay, at napansin niyo yung sigma. May sigma eh. That's the mark of a future. Sumay, sisitay, sumita, sisti, suntay. Deponent siya, kaya active meaning, I shall go. Deponent, future of bino. Yung bino, I go. Next, kinesumay. Kinesumay.
I shall become. Future yan. Future, no? Future active. I shall become. It's a deponent. So, middle passive in form, but active in meaning. I shall know. Saan ba tayo? Ginisumay ba sinabi ko? Ginisumay. I shall become. I shall become. Deponent. Future of ginumay. Next. Ito, kanito, no? Two consonants. Gamma and nu. Gamma, nu, omega. Sumay. Kaya, ipapronounce mo yung gamma and nu. Gno sumay. Gno sumay. I shall know. Deponent. Future of ginusko. Ginusko pala ang kanyan. Ang present tense niyan. Didaxo. O yung kasi. Kanyan pinagdugtong na naman na kappa sigma. Kaya nagiging so. Didaxo. I shall teach. Future of didasco. Next, dioko. Ang future niya, diokso. Parang diotso, ano? Kasi pinagsama yung kappa at saka sigma, ang resulta niya ay xi. Kaya diokso ang future. No? Meaning, dioko means I pursue, I persecute. Next word is dugsadso. Future is dugsazo. Bakit? Sa rule, dinadrop yung zeta at pinapalit na lamang yung sigma. Kaya dugsazo means I glorify. Ang future niya ay dugsazo. Ilyusumay, I shall come. I shall come, I shall go. Deponent. Future of erkomay. Iko. Di ba yung iko na isa ay epsilon, xi, omega? I have. Iko, I have. Yung kappa, yung ki, xi, dinagdagan ng sigma, kaya yan ang resulta niya, exo. I shall have. Hindi. Kung siya, rough breathing. Kaya sabi, observe the breathing, note the breathing. Hindi, ito ay rough. So with an H sound. Exo. Kung bakit kaya? Yung eco naman, walang rough breathing. Smooth lang siya, eco. Pero pag future na, hexo. Kiruzo. Future is kerugzo. Yung rule kanina, no? The sigma is drop. No? Dinagdagan. Dinagdagan ng sigma. Naging kerugzo. I proclaim, I preach. Limpsumay. I shall take. Deponent, future of lambano. Limpsumay. Prosyukumay. Deponent, future. The future of prosyukumay is prosyuksumay. I pray. Yung prosyukumay, ang ibig sabihin ay I pray. Pag ginawa mo siyang future, prosyuksumay. I shall pray. Then to flows, a blind man. So, ito ang lesson 13. At ang lesson 14 ay ores
tense na o rest. Ano, subukan natin ba na June mag-translate? Kailang first time yung makita itong mga words. So, hindi nyo may translate ng one. Pinakamabuti talaga, mayroon kayong advance para. Hindi ko nagagawa yun. May na-advance sa inyo. But lesson 14 ay tutungo tayo sa first aorist active and middle indicative. Yan na. Lesson 15. Ilang lesson ba ito? Nakalahati na ba tayo? There are lesson 31 in this book. Ay, hindi 31. Ibig sabihin nakakalahati na tayo. No, 33. 33. Baka hindi ko rin inabot yung 33 ah. 33 lessons. 15. Almost half na tayo. So, tulad ko, hindi ko naman nasahan na mauunawaan natin lahat-lahat agad ito. No? Nag-Greek 1 and 2 ako sa Philippine Bible College, 2 semesters. Tapos nag-Greek ako ulit, ilang semester ba yun sa US? 3 or 4. So, kita nyo, tagal-tagal din na aral bago ka magka-idea talaga. So, parang introduction pa lang ito. Ayan. Kaya nyo na po talagang mag-translate tsaka mag-Quran. But yung sabihin na naintindihan nyo na po lahat yan, Brad. Ano yan, Brad? Na-translate na talaga yung mga exercises nito. Ako, hindi ako na-translate ito. Actually, ang ginamit namin na iba, sa PBC, ang ginamit na may ibang libro. Tapos ito naman, ginagamit natin, ito yung ginamit namin sa US, pero hindi namin na-translate lahat-lahat ng exercises. Ang mahalaga lang kasi, makuha natin yung principle. Paano mag-translate. Yun lang mahalaga eh. Hindi mo kailangan tapusin lahat. Kaya tinuturo ko sa inyo paano ang pagka-translate. Halimbawa, locate the verb. No? Kasi yung verb ang magiging basis mo eh. Kung hahanapin mo yung noun. Tapos, ito maging application. No? Application siya ng lahat na ng lesson na ating natutunan. Tulad niya, no? Number 1, aksi, ho, curious. Hanapin natin yung asan bang verb niyan. O, di ba yung aksi? Verb yan, no? From the word ako. Ako, nasa lesson kanina yun eh. Ako, Saan na yun? Ito. Ho, Curios. Tos Motiteas. Ato S10 Basilian. Yung hindi niya OSA, di ba? OSA, uminiti OC. Third person singular yung AC. Di OSA, third person, singular. From the word ako.
Ibig sabihin, Brad, pag sa aming pag-aaral, darating kami sa katulad ng iyong kalaman patungkol sa Greek. May chance na matuto kami katulad mo. Ulit, di ba? So, simula lang ito. Curious. Curious, Lord. Curious. Yan, kung maalala niyo yung mga past lessons niyo, magkakaroon kayo ng idea. Ay, yung Tos Maritos, Brad, na yun, disciple. Anong hanap mo dyan, Brad? So, Lord and yung identify disciples. natin ang verb, tapos yung subject niya. Kung mayroon siyang subject, identify natin yung noun. Curious. Diba pa yun ang kanyang subject kasi kunyan third person singular, nominative case. Diba? Auge, aksi, OSA, OSA, so third person singular. Kaya ang noun mo, subject mo, third person din. At nariyan ang noun na third person. Nasa nominative case siya. Ano yon? Curious. Paano ko nalaman? Kasi memorize natin alam natin yung ending ng nominative case. So, application ito ng mga natutunan natin sa mga past lessons. Tapos itong aksi, bago ito kasi ito ay future tense, no? Yung from the word ago, yung gamma dinagdagan ng sigma naging xi, kaya aksi. Meaning, he will lead or he shall lead. Yung he na tinutukoy ay yung Hokurios. Sa English, the Lord. Kaya pag translate natin, the Lord will lead. Sino ang ililid niya? Tos matitas auto. Tos matitas auto. Yung ending naman niya, tingnan yung ending niya. Tos matitas auto. Tos matitas, the disciples. Kaninong disciples? Auto. Of him. Genitive, auto. S into yan. S into. 10 Basilian into the kingdom. So, yun lang ang principle natin, no? Literal translation yun, no? So, pwede natin i-smooth translation, no? The Lord will lead his disciples into the kingdom. Ganun lang yun. Kuha nyo ang pinaka-guide natin. Mahalaga pala yung mahalaga pala yung two consonants na pinagdudugtong. Tulad niyan, aksi, mahihilo ka niyan. Alam niyo, mayroon akong book. Pag hinanap mo yung aksi na yan,
sasabihin sa'yo, saan nanggaling? Sasabihin sa'yo, from the word ago, from the verb ago, gaganon siya. Parang i-analyze niya yung word, dissect niya. Ito ay verb, sabi niya. From the word ago, is the third person, singular, future, active. Sasabihin niya sa'yo. Pero may idea tayo dahil dito sa lesson na ito. Ito bakit naging aksi yun? Oh? Ito yun. Bakit naging aksi? Ano na yung rule na yun? Ito. Let number 2. Kappa, lambda, xi, form with the following sigma, the double consonant xi. Ito magiging resulta niya. Kaya yung ago, di ba, gamma, ago, dagdagan mo ng sigma, magiging xi. Kaya aksi. Ayan, aksi. So, mahalaga pala yung yun, mga notes niya na yon. Aksio Koreos. Number 2, Grosomita. Gnosomita. Kaitos, agatos, kaitos, ponerois. Verb, gnosomita. Nasa vocabulary natin yan. Gnosomita, 13. I shall know. Future of ginosko. I shall know. Gnosomai. Pero ito ay gnosomita. So, umay iitay, omita, first person, plural. Tama? Gnosomita. So, ang gnosomai, gnosomai, I shall know. Pero ito ay first person plural, kaya we shall know. We shall know. Tapos double kai. 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 Ito sa lesson 12. Pag dalawang kai, ang kahulugan niya ay both and. Pag dalawang kai, ang ginamit niya, ang kahulugan niya, both and, lesson 12. So we shall know both tos agatos, the good and the bad. But these are adjectives na ang tawag na naman doon ay attributive adjectives. Ang tinutukoy niya actually mga tao. So both the good man and the bad man. Babalik tayo doon sa attributive use of adjective at saka predicative use of adjective. Ayan.
Sabi ni Brother Bert, itong book na ginagamit natin, sabi niya, very detailed yan, sabi niya. Oo nga, detalyado nga. Kaya ang iba siguro, ibang mga kanila, textbook nila. Anyway, itong lesson na ito has something to do with future, no? So, tandaan Yung lang natin number yun. 2 po, Brother Jun, yung number 2 po, ibig sabihin kapag ginawa po siyang smooth translation, kasama na yung men, additional word yung men, or Oo. kasama po. Kasi ang agathos, adjective siya. Good. The good and the bad. Pero ang tinutukoy niya, the agathos, bad people, the bad men. Good man and the bad man, parang gano'n po. Or evil man. Kuniros evil yata yun eh. Kakos yata yung bad. Evil man. Men. Men. Oo. Yung number 3 na naman, Lempsiste. Lempsiste. Pag tinignan mo sa dictionary yan, di mo makikita yan. Wala yan. Lexicon, mayroon. Tapos ituturo sa'yo, sasabihin sa'yo, saan galing yung word na yan. Kung wala kang idea, no? Kung hindi mo pinag-aralan itong future, ligaw ka. Kasi saan galing yung word na yan? Lempsiste. Umay iitay, umita, iste, untay. Ayun, no? Umay iitay, umita, este, untay. Second person. Pero, second person ng ano? Ay, mayroon tayong alam na yung si, pinagsama na P at saka sigma. Kaya limpo. Malamang yan ay pinagsama na P at saka sigma. Ayun, limpsumay. Limpsumay, I shall take. Deponent future of Lambano. At dahil yan ay OST, uminete, o si second person plural, umay it, OSA, umay iti, o si, ano ba yan? Limsumay, umay iitay, umita, este. So, second person plural. I shall take. You shall take. Plural. You shall take. You shall take. So, yung limpsiste, you shall take yan. Ano? What shall you take? Tal ploia. Ek tes talases. Vocabulary. Ployon. Yung word na ployon at saka talasa. Ployon ay boat. Talasa ay sea. Ang ek ay out. May idea. So, mahalaga talaga mag-memorize ng vocabulary para magawa natin ang translation. So, in your case, dahil nagsisimula, yan, mga kudigo. O magkaroon kayo sariling aklat. Or pakinggan nyo, mahirap pakinggan eh. Sa vocabulary siguro, mapakinggan ninyo. O i-print nyo, parang kay Brother John, nag-print siya ng sarili niya mga
vocabulary. So number 3 would mean you shall take the boats. Taploy-a. Taploy-a. Singular, plural. What taploy-a? The boat, singular, no? Out of the sea. Ganun lang. Plural. Plural yung boats. Ploy-a. Taploy-a. Dora. Doron, Dora. Tama. Doron, Dora. Plural ang Dora eh. Ploy-a. Oh, you want to try number 4? Simple lang yung number 4. Pero yan, dali lang yan. So, se, sumin, city, so, si. No, es, no. So, se, sumin, city, so, si. Dali lang yan. Singular. Second person, singular. Okay, tama. So, se, second person, singular. From the word? You lose. Mayroong sigma, Brad. Mayroong sigma. So, kung may sigma, meaning future. May dinagdag na sigma eh. Diba? OSE, o mean ETOC. OS, sana yan, kailangan nilagyan ng sigma. So, future. Future tense. So, says si, so mean city, so mean, o mean ite, so te, so si. You're losing. Gawin mong future. Gawin mong future, Brad. Second person singular. I, you, he, she, it. We, you, plural, they. You loses. Gawin mong future. Future. Pag future, lagyan mo ng shall or will. Diba? Kung walang sigma yan, OSE sana yan. OSE. OS, you lose. You lose. May sigma. So says. So gawin mong future. You shall lose. You shall lose. Kasi future na siya eh. You shall lose the servants. Diyan nagkakatalo sa ending yan eh. Kung lagyan na naman yan ng E. Ilo, on S. Iloses. On S, O, E. On S, on. Ano? I mean ito on. O mean iti on. Magiging past tense na naman siya. Tama oh. Pag ilo-on yan, ilo-S pala. Ilo-S, tos, dulos. Maging kahulugan niya, iba na. You were losing the servants. Ganun na yun. Okay, questions? May idea na kayo? At least may idea kayo paano mag-translate.
Kaya lang, yung translation nga natin, pahirap ng pahirap. No? Mula doon sa simple na subject predicate lang. Paunti-unti, brad, at least may nakukuha. Binabalik-balikan, Brad. Apply nyo lang. I-apply nyo mga new lessons. Balik-balik lang. Kasi dati, yung exercises natin, simple lang yun doon. Kasi yung lesson natin, simple lang naman eh. Indicative, active, ganoon lang. Pero ito ngayon, may dagdag na. Kaya i-apply nyo yung imperfect na, tapos future. Katulad yan, future na yan eh. Loses. Ganon din yung yes. Natututo rin kami Oo, simula pa lang to. English kasi na, tambal sila ng Greek di ba? Tuto ko ng Greek, tuto ko ng English kasi yung past present, past participle natitake mo eh. Minsan nga, hindi ko alam yun eh. Lang na music yun eh. Tignan nyo yung number 5. Medyo complicated naman yan. Ma-identify nyo ba ang verb niyan? Number 5. Verb. Ma-identify nyo ang verb. Exosen. Exosen po ba? Tama. Oo. Kasi OSE, main ete, OC. Tapos yung movable no. Kung may makita kayong nagtatapos ng no, baka yan yung movable no. Kaya tama OSE, main ete, OC. OSIN. Yan ang movable no. So doon pa lamang may idea na kayo third person plural ito. Pero bakit exosin? Saan galing yung exosin na yan? Yan. Dahil sa nag-aaral tayo ng future, nasa future tayo na lesson, may kinalaman sa future yan. Parang word yan na saan ba isa? Ginosko, wala. 5, wala. From the word eco, from the word eco. Eco means I have. Ecosin. Ecosin, how do you translate ecosin? Plural third person. Tama. At dahil third person, Brad, mayroong noun. Most probably, mayroong noun na tinutukoy na they. Sino kaya yon? They na yon. Hahanap ka ng noun na nasa nominative case. Nominative case. Hoy, puniroy. Di ba kanina may puniroys? Puniros? Sa number 2? Puniros. Puniroy. Yung puniros kanina, nasa dative siya. Ang puniroy, nasa nominative siya ngayon. Subject siya ngayon. Puniros. Puniroy, ibir. Wala ka makuha sa kanya? Wala. Walang movie.
Puniroy, evil. Evil men. Inisip ko, boys eh. Punay. Ha? Layo, iniisip ko yung punay. Puniroy. Parang puniros. Kaya yung they, yun ang tinutukoy na they. Hoy puniroy. Oh, third person siya. Plural siya, di ba? Third person plural. Tapos mayroong hode-hode. Ode-ode. Saan na ba yung translation ng ode-ode na yan? Ode-ode. Pag dalawang ode, saan na yun? Ode, neither nor. Ode, neither nor. Neither charan, charis. Charis? Charis. Tapos, charis, erenen. Irene. Maalala niyo Irene? Irene? Irene. Peace. Charis. 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 Layo naman ng word na charis. Kung may libro na pala kayo, may vocabulary. Sa likod. Chara. Oh, chara. From the word chara. Hey, meaning joy. One ito eh. Feminine noun. Chara. Hey, joy. Kaya, evil men will, ano yung sinabi natin? Will have? Tama, will have. Ang hodi-hodi, neither nor. Ang translation niya, no? Evil men will have neither joy nor peace. Okay, number 5 pa tayo. Diyan na tayo, hanggang diyan lang tayo. Okay, ano, maganda dapat. Hindi ko nagagawa. I-advance kong padala sa inyo ang next lesson. Ayos. Kaya lang, kailangan nyo i-print para maging kudigo ninyo habang ginagawa natin ng exercises. Mahalaga pala may book kayo. Tanungin ko Advance yung... call. Madali mabubuksan yung ano, yung ibang hindi Oo. Pag naghanap ka ng vocabulary, hahanapin nyo lang dito sa mga chapters na nadaanan natin. Hindi naman siya gagamit ng new word na wala doon sa dinaanan natin eh. Kaya balik lang kayo doon sa mga nakaraang chapters. Makikita nyo yung word. maliwanag na ba? Okay, mabuti.
Nung lumiliwanag, hindi lumalabo. May mga word, at least may mga word na talaga na familiar na. Oo. Diba, Brother Jun? Na-record ko ba? Opo, naka-record pa po. Okay, okay. Hindi na. Absent si Nila. Ay, saan na ba yun? Present. Diyan ba? Umimik ka dyan pala. Diyan na pala. Yan Mabol pala. tayo na. Nagamit ni Mira yung cellphone ko eh. Oh, Nawala si classmate Anil eh. Dito. Nagawa kami ni Sheila eh. hindi ko maibalik yung kwan ko ah. Late, may bagyo eh. Sabi ko nga, baka kala ng iba, nasa Dreamland pa ako eh. Hindi ko na maibalik. Ano ba to? Tinitingnan ko yung notes ko para ang layo-layo ko na. Wala ka nung nakaraan eh. Marami kita translate. Oo, marami ka nang i-translate. Kala mo yan. Masarap pag Brad. Pagtyaga. Hindi, Sarap wala pagtyaga lang. Replay lang, replay. Yung augment. Ganda rin ng augment. Oh, basta may augment na, past tense na yan. Imperfect. Oh, perfect. Pero next meeting, pag-aralan natin yung aorist. Anong kaibahan ng aorist doon sa imperfect? Parehas sila na past. Hindi ko na may balik sa kwan. Malay natin, in the future, makapag-translate tayo, Brother Jun, ng panibagong Bible. Kakalabanin mo pa si Juan, Arsinya. Oo, matalo na si Ma'am Arsenio. Kakalabanin mo pa. Dami nang kinukontra noon eh. Pero 70 plus na siya. Oo. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanya. Nasa Manila pa yata siya Matagal noon. Opo, na-encounter ko na rin yung ibang mga dati. Oo. Mga kasama. May mga talagang pala, no? Yung advocacy sila. Oh, sige, kasi hindi ko na ma-erase tong kwan. Hindi ko maibalik sa dati. Nandiyon pa rin ako sa maliit na kwadro. Nag-leave na ako dapat. Naka-record pa po. Oo Stop eh. share, Brad. Saan ko stop share? Hindi ko makita yung stop share eh. Baka nakahid yung panel mo, Brad. Yun. Okay na. Naka-tune na pala eh. Kaya wala sa akin eh. Hindi pala kayo host. Hindi ako ang host eh. In-approve niya lang ako kanina eh. Kaya pala. Dati nagagawa ko naman. Ngayon, hindi ko magawa. Yung pala naputol kasi napunta sa kanya. Sobrang sa bakasyon, Brad eh. Puro halaman. Tamo 160 ang sila naisip. doon, no? Puro halaman yung kaharap eh. Oo. Ang ganda ng ang ganda ng ang linis nga eh. Yung mga tinanim na halaman ngayon, malinis. Oo, ang ganda ba't Sabi ko, ang saya sana kung lahat tayo na board doon na kulong eh. Sarap Yung mag-translate. nakulong tayo lahat doon. Ang saya doon. Tiyak yun. Baka yung 2 hectares na gawa na natin. Oo, nalinis. 2.8 na lang kulang. Pagdaanan talaga natin yan.
Muntikan pa, Brad. Kung hindi ka pa umuwi, Brad. O, kung di ako nagyaya, Wala na naman pasok. kung di ako nagyaya doon, gusto ni Chula hanggang Huwebes pa eh. Eh kung umulan na naman, Wala na, edi Brad. magpatuyo ka Bukas na wala naman na ng naman kwan. pasok. Patuyo ka. NCR, wala na naman pasok. Oo nga. Sobrang ulan pala kagabi. Kasi iniisip ko, pag hindi pa kami umalis kahapon, baka uulan na naman, hahaba yung paghihintay mo na matuyo. Actually, hindi pa talaga tuyong-tuyo yung yung lupa. Sa likod nga ng sasakyan, puro may tubig-tubig pa, maputik na may tubig. Itinulak lang nila para makamaniobra ako. 3 ang nagtulak. Tapos unang arangkada, Brad Opring, sabi sa akin nung kalito, ipakanan mo lang, kanan ka lang dumaan. Kumanan nga ako. Naku, hindi kinaya. Sabi niya, pag di mo kinaya, huwag ka nang aatras ha, itutulak na lang namin. Sabi niya. Ay, nung marangkada ko, hindi kinaya, umatras ako. Pag atras ko, parating na sila. Tutulak. Sinubukan ko sa kaliwa. Ayun, nakalabas ako sa kaliwa ang daan. Doon din sa kung saan Yung tayo packet, naman, Brad Opring. Yun din. yung packet yung Brad, galing kila Oo. Lito. Oo, yun pa rin. Yun ang concern doon. Paglampas doon, ang ganda na. Wala na. Hulugan lang ng mga batong malalaki yung Brad. At doon pa rin, Brad. Yun lang ba yung ano, Brad? Yun lang ba yung problema doon? Yung galing kila Lito, yung packet, palabas. Oo, yun lang. Madulas Yun lang kasi naging yun eh. problema. At saka doon mismo sa Mahulugan lang ng parkingan, mga bato. sa kuan. Kasi nagputik yun eh. Parang hindi tumatakbo ang tubig doon, kaya nagpupundo siya. Eh doon ako pumarada. Mabuti nga hindi doon sa Palusong ako pumarada eh. Dati pumaparada ako sa Palusong eh. Sige na. Makatulog Kung na. may pera sana kahit ano niya, Agyan ng buhangin. yung kabilaan, yung pang ano lang, Oo. 70 centimeter, tama lang sa gulong. Kahit na buhangin siguro. Asfalto natin kay Brother Jun. Ayun, Kare. pwede. Yun, pwede. Kailan dapat matigas muna yung lupa, patigasin. Kailangan na siguro yung sinasabi ni Brother Julius Cares na ano, yung chemical na pampatigas na lupa. Pwede yun doon. Brad. Oo. Yun Isang yung, kahit lang yung Brad. Yun na yung lang ang naman paahon, yung mga brad, yung Oo. paahon ng Brad, ginawa ni material Brother yan, Herbie, Brad. nabawasan yun eh. Nabawasan, na dumaan ang tubig doon, so nagkaroon ng erosion. Nabawasan dito sa baba. Kasi dapat nalagyan ng imbornal doon sa taas para doon ang daan ng tubig, hindi na siya dadaan sa bagong gawa pababa. kalsada na O, ginawa. dapat nag-cross yung tubig, nag-cross siya papunta doon sa ilog. Eh, hindi eh. Kaya nga po, nilagyan mo ng kalsada doon, pag-aralan mo kung hindi na masisira kasi dadaan ka ng tubig doon. Puro pababa kasi yun eh. Nakalimutan kong obserbahan yung takbo ng tubig doon sa kalsada na yon, sa bagong gawa. Yung iba, naobserbahan ko ang takbo ng tubig. Kaya medyo ginawa natin ng kanal ba, saan papunta. Mga ganon. Yung mga gulong, iniharang natin doon sa mga daanan ng tubig. Nakalimutan ko yung doon sa may bagong daan, yung paahon. Dapat obserbahan din yun. Pero yun na yung resulta eh. Alam na kung saan dumaan ang tubig eh. Hindi man malaki, may uka lang. Nabawasan yung ibabaw niya. O di magplano tayo ulit kung kailan walang ulan. December 8 pa pala yung Brad, yung yung holiday. Hindi pala Ay, September 8, sabi ng Sheila. ganoon. November 1. October. Ay, September pala ngayon. Bakit pula sa kung mayroong mga pula ang September, 18.
Saka 23. 18 saka 23. Ano yan, Brad? Pula. 18? Oo. Nakapula yan. Linggo, Lunes, Sabado. Holiday ba yung 18? Nakapula kay Brad yun yung 18 eh. Anong buwan yan, Brad? Anong buwan? September. Saka 29. Walang pasok, 29 eh. Walang September, Brad. Bakit kaya pula dito? Kahit Sa orchard October, yata. Ay, saan ba to? Dito, Brad, sa akin, hindi naman nakapula. Kanino bang Baka iba to. kalendaryo to? Baka 2020 ko niyan. May nagbigay sa akin ng kalendaryo na to. Pula yung ano? Nagkamali lang yan. Nakapula. Hindi, pulang-pula talaga eh. 18 at saka 23. baka ano yan, baka yung Muslim holiday. Oh, baka nga eh. Kasi movable date yung ano nila eh. Depende sa buwan. Opo. Maaari. Kung Yung sakali, tinatawag nilang idil-idil, oo. dalawa yun eh. I-search na lang natin. September. Pero Brad Ryan, mag-isip ka kailan mo gustong pumunta. Kung wala ng bagyo, pwede tayong bumalik. Brad, ano yun po natin ang walang bagyo? Pasyalan ulit natin doon. Alamin natin. Kailangan mapatayo muna konti. Tsaka yung ano, naalala ko yung semento, baka tumigas na. Sayang yun. Basta ang problema lang, yun ang paaho, palusong. So kung pwedeng doon sa sakali, taas na lang. doon tayo paparada sa taas na lang. Doon na lang sa taas yung parada. Mas malapit yung nadaanan kaysa sa kabila. Pwede po yun. Malapit lang naman yung pababa eh. Oo. At ang mabuti nito, lahat ng materialis nandun na. Oo. Pwede po. Naka-primer na ito si Brad Delphin dun ah. Oo. Kaya akala namin 20 lang yun, 30 pala yun, Brad. Ang tubular. Mainiwan pa si Katil mo na 10. May 10 pa. Oo. Pero may pintura pa naman, may sobra pa. Kaya pa yon. Pininturahan na po, Brad. Yung 20 pieces, tubular. Primer na ito ni Brad Delphin eh. Bago sa akin kanina eh. Sabi niya, hindi ko nga alam kung kailan kami ulit akit eh. Sabi niya sa akin. Talaga, gusto umakyat ulit ha. Nakalimutan ko ibili, Brad. Kailangan pala nga na yun. Yung bagay primer, kailangan punasan niya ng thinner. Yung langis-langis nung tubular. Hindi ko nasabi. Pinunasan naman niya, pero walang thinner eh. Oh. Pero pinunasan niya. Para kumapit yung primer talaga. Kailangan linisan ng thinner yun. Kasi may langis-langis yung mga bakal eh. Oo. Ay, yung 10, Brad, naulanan yun. Walang problema kaya? Ayun, kailangan talaga yun, Brad. Pinturahan ka agad yun. Oo. Pero since meron pa namang yun, para may grease pa naman siya. Langis-langis. Langis-langis. Hindi pa basta-basta Yung loob po, Brad, ang problema. Yung magmumuhi sa loob. Oo. Mag-abiso na po ako kaagad pagka Oo, sige, pray muna tayo. Brad Ryan, ikaw na, Brad. Sige po, let's pray po. Manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa inyo pong pagpapala sa aming mga gawain sa buong araw na ito. Lubos po ang aming pasasalamat na kami po ay nakapagpatuloy ng aralin mula sa wika ng Griego. Salamat po at kami po ay nakapagtapos ng payapa. Salamat po sa aming kapatid na yung pong ginamit kinasangkapan upang lubusan po namin, O Diyos, na saliksikin
ang mga wikang ito sa gayon ay mas maging epektibo kaming tagapangaral ng iyong mga salita na mapuspos kami ng kaalaman at magamit namin, O Diyos, ay yung ministeryo sa pagpapalaganap ng katotohanan. Nawa po, O Diyos, ay tulungan mo kami na patuloy na matindigan ng katotohanan sa pamamagitan po, O Diyos, ng pag-i-equip ng mga kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan po ng mga gawain katulad nito. Basbasan niyo po ang aming mga kapatid na kasama namin sa bilang na ito, 10 ng mga kapatid namin na wala sa aming hanay at sa aming bilang. Nawa po Diyos sa hinaharap ay pagpatuloy namin ang ganitong mga gawain sa ikauunlad at ikalalago ng bawat isa. Nawa o Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin na lingkod sa iyong iglesia sa iba't ibang dako. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng aming mga layunin at plano. At tulungan mo po kami, O Diyos, na maging epektibong tagapaghatid ng iyong santong ebanghelyo. Kami po, O Diyos, nagpapasalamat sa ligtas na pagbalik na aming kapatid na June at kanyang may bahay sa ligtas nilang pag-uwi, Ama. Salamat din po, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming mga dalangin. At muli, nilalapit namin ang mga kapatid namin may karamdaman, lalo tigit ang aming mga kapatid na mga haban sa kanila pong sambahayan. Nawa po, Diyos, ay pagpalain mo ang pangangailangan ng sambahayan ng haban, ng family, aming mga kapatid sa patuloy na pagaling ng kanilang ama ng tahanan. Inihiling din po namin, O Diyos, sa pagtatapos namin. Ingatan mo kami at ilayo sa kapahamakan sa buong magdamag. At nawa, magamit pa namin ang aming mga buhay sa kinabukasan ng iyong kalooban sa paglilingkod sa iyo. Ito po aming dalangin at pasasalamat sa ngalan ng ibugtong na aming Panginoong Hesus Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you po, Brother Jude. Okay, Nagabi po okay. sa lahat. Thank you, thank you. Good night. Everyone, thank you. Good day.